Matapos ang 2 taon sa Pilipinas, isang babaeng Pranses ang bumalik sa kanyang tinubuang bayan. Ang kanyang ina na sumundo sa airport ay hindi man lang nakilala ang sariling anak sa tindi ng pagbabagong nangyari. Ito ang kwento ng pambihirang transformasyon ni Elodie, isang babae mula sa pamilya ng mga abogado sa 16th Arrondissement ng Paris na nagkulong sa sarili sa loob ng mahigit 10 taon dahil sa mga peklat ng tigyawat at mababang kumpiyansa sa sarili. Kung magtatapat ka ng pag-ibig na ganyan ang itsura, mas mabuti pang manalamin ka muna. Ang masasakit na salitang iyon ay labis na sumugat sa kanya na naisip niyang tumigil na sa pag-aaral. Paano ngang parehong dalaga ay ganap ng nagbago ngayon? Ang kanyang mga magulang, na sa loob ng 2 taon ay tumutol sa kanyang pagpunta sa Pilipinas, ay sa wakas ay napapayag sa desperadong pakiusap ng kanilang anak at nangakong susuportahan siya. Ang pagbabagong ipinakita niya sa loob lamang ng ilang linggo matapos tumuntong sa Pilipinas ay isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga kaibigan sa Pransya pa ang unang nag-alok ng mga nakakagulat na proposisyon. Ano nga ba ang nagpabago sa puso ng mga magulang na nag-alala sa kanilang anak sa loob ng mahigit 1 dekada? Sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang pambihirang karanasan. Hello sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay maaaring mahirap paniwalaan. Ito ay kwento kung paano ang isang 29 taong gulang na babaeng Pranses ay muling isinilang bilang isang ganap na kakaibang tao sa Pilipinas. Kapag naaalala ko, parang isang pelikula ang lahat. Ang pangalan ko ay Elodie. Ako ay isang tunay na Parisian, ipinanganak at lumaki sa 16th Arrondissement ng Paris. Kung alam ninyo ang Paris, maiintindihan ninyo kung anong klaseng distrito iyon. Ang 16th Arrondissement, isang marangyang residential area kung saan tanaw ang Eiffel Tower. Doon ako pinalaki. Ang aking ama ay isang senior partner lawyer sa Bernard Partners, isa sa pinakamalaking law firm sa Pransya. Ang aking ina ay ang dekano sa National School of Fine Arts in Paris. Sa panlabas na anyo, ako ay isang prinsesa mula sa isang pamilyang walang anumang kakulangan. Sa aming sala, nakasabit ang isang orihinal na pinta ni Chagall at ang pagpunta sa Opera House tuwing weekend ay isang normal na gawain. Gayunpaman, ang buhay ko ay hindi gaanong karangya. Mula pagkabata, mayroon akong malubhang problema sa tigyawat. Mula sa edad na 30, nagsimulang lumitaw ang mga pulang butlig sa buong mukha ko at sa paglipas ng panahon, nag-iwan ito ng mga peklat. Bukod pa rito, ako ay mataba. Sa taas na humigit kumulang 160 cm, ang timbang ko ay palaging nasa 75 kg. Laging sinasabi ni inay, "Elodie, lahat ng babae sa ating pamilya ay elegante at maganda. Dapat ganoon ka rin." Tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, naninikip ang aking dibdib. Bakit iba ako sa ibang miyembro ng pamilya? Bakit ako lang ang ganito? Ang tanong na iyon ay laging bumabagabag sa akin. Noong elementarya, maayos pa ang lahat. Ang mga bata ay tapat pa basta't nakakapaglaro at nagsasaya ng magkakasama. Ang itsura ay hindi problema para makipagkaibigan. Ngunit nagbago ang lahat nang pumasok ako sa middle school. Ang aking paaralan ay ang Sainte-Marie de Passy, isang sikat na pribadong paaralan sa Paris. Ang mga batang nag-aaral doon ay pawang magaganda at sunod sa uso. Para silang kalalabas lang sa isang fashion magazine. Ako lang ang mukhang kakaiba at hindi nababagay. Nangyari ang insidente noong nasa 2nd year ako ng junior high. Sa klase ng PE, maglalaro kami ng soccer at pinapili kami ng mga team. Walang ni isang team na gustong pumili sa akin. Naiwan akong mag-isa hanggang sa huli. Hanggang sa isang team ang napilitang tanggapin ako. Noon, sinabi ng isang bata, si Elodie, kapag nakakita ng bola, siguradong naaalala niya ang donut. Nagtawanan ng malakas ang ibang mga bata. Nang araw na iyon, pag-uwi ko sa bahay at manalamin, naramdaman kong totoo ang mga salitang iyon. Ang mukha ko ay parang isang bilog na donut. Noong gabing iyon, isinubsob ko ang aking mukha sa unan at umiyak ng napakatagal. Nang pumasok ako sa high school, lalong lumala ang sitwasyon. Sa gitna ng mga kaibigan, palagi akong nasa sulok. At kapag kumukuha ng litrato, palagi akong nagtatago sa pinakalikod na hanay. Ang paggugol ng lunch break ng mag-isa sa library
ay naging pang-araw-araw na gawain ko na. Sa gitna ng lahat ng ito, sa edad na 11, isang pangyayari ang ganap na nagpabago sa aking buhay. Mayroong isang lalaking estudyante na nagngangalang Jonathan. May taas na 185 cm, blonde na buhok at asul na mga mata. Siya ang klasikong imahe ng isang guwapong lalaking Pranses. Siya ang pinakasikat na bata sa paaralan, presidente ng drama club at magaling ding maglaro ng soccer. Sa loob ng mahigit isang taon, lihim akong may pagtingin sa kanya. Kumakabog ang puso ko sa tuwing nakikita ko siyang dumadaan sa pasilyo. Ang makita lang ang kanyang ngiti ay sapat na para gumanda ang buong araw ko. Maaring katawa-tawa, ngunit sa tingin ko, iyon ang tinatawag na pag-ibig. Isang araw, naglakas loob akong ipagtapat ang aking nararamdaman. Ang kaibigan kong si Clara ang nag-udyok sa akin. Elodie, alam ng lahat na gusto mo si Jonathan. Subukan mo lang minsan, sabi niya. Kaya, pagkatapos ng klase, hinintay ko siya sa hardin ng paaralan. Hindi nagtagal, lumitaw si Jonathan kasama ang kanyang mga kaibigan, sina Luke, Maxime at Adrian. 4 sila. Nanginginig ang puso, sinabi ko, Jonathan, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Noong sandaling iyon, nagsimulang magtawanan si Jonathan at ang kanyang mga kaibigan, tapos sinabi ni Jonathan, Elodie, ang tapang mo talaga, pero kung magtatapat ka ng pag-ibig na ganyan ang itsura, mas mabuti pang manalamin ka muna. Pumalakpak si Luke habang sumisigaw, Panalo! Jonathan, nanalo ka! Lumabas na nagpustahan pala sila kung kailan ako magtatapat. Si Maxim ay tumaya na gagawin ko ito sa loob ng 1 linggo. Samantalang si Jonathan ay tumaya na gagawin ko ito ngayong linggo. Isa lang pala akong laro para sa kanila. Hawak ang kanyang telepono, sinabi ni Adrian. Na-record ko to. Kailangan kong ipakita sa lahat. Bigla akong namutla. Nanlambot ang aking mga tuhod at hindi ako makatayo. Gusto kong sumigaw. Itigil niyo. Pero hindi lumalabas ang boses ko. Ang tanging nagawa ko ay tumakbo palayo habang naririnig ang kanilang mga tawa sa aking likuran. Noong gabing iyon, pag-uwi ko at manalamin, naramdaman kong tama ang mga salita ni Jonathan. Mukhang puno ng peklat ng tigyawat, bilugang katawan. Ako ay isang taong hindi kaakit-akit sa sinuman. Mula kinabukasan, ayoko nang pumasok sa paaralan. Hoy! Nagtapat yung babae kay Jonathan. Ang lakas ng loob, no? Pero alam niyo ba kung anong sinabi ni Jonathan? Mga bulungang ganoon ang naririnig ko sa pasilyo. Mayroon pang tumatawag sa aking Elodie Donut. 1 linggo, pagkatapos, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang video na ni-record ni Adrian ay na-upload sa group chat ng paaralan. Malinaw na nakunan ang eksena kung saan ako nagtatapat at kung saan tinatanggihan ako ni Jonathan. Ang comment section ay puno ng mga salitang tulad ng hahaha seryoso, ang tapang, galing mo, Elodie, good job Jonathan. Nang araw na iyon, pumunta ako sa banyo at umiyak ng mahigit 1 oras. Habang nakatingin sa salamin, paulit-ulit kong binubulong, bakit ako ganito? Bakit ako lang ang ganito? Umuwi ako at sinabi sa aking ina, Inay, gusto ko nang tumigil sa pag-aaral. Nagulat si Inay at nagtanong, anong nangyari? Anong problema? Ikinuwento ko ang lahat tungkol kay Jonathan, sa pustahan, sa video. Sabi ng aking ama, hindi ka pwedeng tumakbo ng ganyan. Ganyan talaga ang mundo. Ngunit nakita ng aking ina ang aking kalagayan at sinabing, siguro, pwede kang magpahinga muna. Sa huli, tumigil ako sa pag-aaral. Nag-aral ako sa bahay, kasama ang isang private tutor, para sa paghahanda sa university entrance exam. Sa loob ng 1 taong iyon, halos hindi ako lumabas ng bahay. Takot akong makipagkita sa mga tao. Nakatapos ako at nakapasok sa universidad, tinanggap sa Faculty of Literature sa Sorbonne University. Ngunit ang buhay ko ay nanatiling nakakulong sa aking dorm room. Bihira akong pumasok sa klase at hindi nakikisalamuha sa mga kaibigan. Buong araw, nanonood lang ako ng Netflix sa kwarto o nag-online shopping. Nag-alala ang aking roommate na si Isabel. Elodie, anong nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Halika, sumama ka sa party, yaya niya. Pero tumanggi ako. Okay lang ako. Gusto ko lang mapag-isa. Nag-alala rin ang aking mga magulang. Minsan sinabi ni Inay, Elodie, mukhang pumapayat ka.
Pero ang totoo, madalas ay hindi ako kumakain ng maayos. Kahit isang beses sa isang araw, wala akong ganang kumain at lahat ng kinakain ko ay walang lasa. Iminungkahi nila ang isang psychological counselor at isang dermatologist, ngunit tinanggihan ko lahat. Hindi ko kailangan ng treatment, gusto kong mabuhay ng ganito. Matapos mabuhay ng ganoon sa loob ng halos 3 taon, isang araw habang nanonood ng YouTube, aksidente kong natagpuan ang isang video ng isang Filipina beauty YouTuber. Ang babae sa thumbnail ng video ay may mga peklat ng tigyawat na katulad ng sa akin. Dahil sa kuryosidad, pinindot ko ito. Hindi ko naiintindihan ang Filipino, ngunit mula sa mga subtitle, nalaman kong ang video ay tungkol sa isang babaeng may malubhang peklat ng tigyawat na inaalagaan ang kanyang balat gamit ang mga natural na sangkap. Ngunit sa video na yon, may nakita akong talagang nakakagulat. Sinabi ng YouTuber, ginagawa ko ito hindi para maging maganda, kundi para maging malusog. Sa Pransya, walang sinumang nagsabi ng ganoong bagay. Palagi akong sinasabihan, kailangan mong maging maganda, kailangan mong maging payat, kailangan mong alisin ang iyong mga peklat. Noong gabing iyon, nagsimula akong magsaliksik tungkol sa Pilipinas, ang kanilang pagkain, kultura, at filosofiya tungkol sa kagandahan. Lahat ay tila kamangha-mangha, tila mas pinahahalagahan ng mga Pilipino ang kalusugan ng katawan at isip kaysa sa panlabas na anyo. Lalo na ang kultura sa pagkain ng Pilipinas ang lubos na humanga sa akin. Ang salabat, mga sinabawang gulay, mga sopas na mayaman sa luya, lahat ay ginawa na may pilosopiyang ito'y mabuti para sa katawan. Masarap ang lutuing Pranses, ngunit alam kong ang labis na keso at mantikilya ay hindi mabuti para sa balat. Noon, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Paano kung magsimula ako ng bagong buhay sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin? Bigla, ang bansang nagngangalang Pilipinas ay tila isang pag-asa para sa akin. Nang sinabi ko sa aking mga magulang na gusto kong pumunta sa Pilipinas, tumahimik ang sala. Ibinaba ng aking ama ang kanyang dyaryo at nagtanong, "Anong gagawin mo sa Pilipinas?" Nag-alala si inay, paano ka mabubuhay doon nang hindi mo naiintindihan ang wika? Ngunit sa unang pagkakataon, nagsalita ako nang may buong kumpiyansa. Itay, inay, kung magpapatuloy ako ng ganito, tuluyan na akong masisira. Gusto kong magsimula ng bago sa Pilipinas. Nang marinig ang mga salitang iyon, napaiyak ang aking ina at sinabing, "Sige, subukan mo. Tutulungan ka namin." Matapos mag-isip sandali, sinabi rin ng aking ama, "Kung iyan talaga ang gusto mo, susuportahan ka namin." Noong Marso 2019, sa wakas ay sumakay ako ng eroplano patungong Pilipinas. Ang pakiramdam noong lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, sa Maynila, ay tandang-tanda ko pa. Kahit sa airport pa lang, may kakaiba. Hindi ako tinititigan ng mga tao. Sa Pransya, walang gustong tumingin sa aking mukha ng diretsyo. Ngunit may kutob ako na sa Pilipinas, maaaring maging iba. Ang unang lugar na tinirhan ko ay isang marangyang villa sa Tagaytay. Inupahan ng aking mga magulang ang isang villa na may sukat na mga 50 quadrado para makatira ako sa isang ligtas at malinis na lugar. Ang upa pa lang ay higit sa 150,000 piso bawat buwan. Ngunit sinabi ng aking mga magulang, "Huwag kang mag-alala sa pera, gawin mo lang ang gusto mong gawin." Ang buhay sa Pilipinas ay hindi madali. Mahirap ang wikang Filipino, kahit ang pagbili lang sa isang sari-sari store ay isang pakikibaka. Nang subukan kong magtanong, "Magkano po ito?" Ang tunog nito ay, "Magkanaw po ito?" Isang mabait na alen na tindera ang nagpakita sa akin ng presyo gamit ang isang calculator. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsimula sa pagkain. Sa Pransya, sanay akong kumain ng croissant na may maraming mantikilya o mga pagkaing puno ng keso. Sa Pilipinas, nagsimula akong kumain ng tokwa, sinabawang gulay at uminom ng salabat. Ang unang inumin na sinubukan ko ay ang salabat o ginger tea. In-order ko ito sa isang maliit na kainan malapit sa villa at agad kong naamoy ang kakaibang aroma ng luya. Paano ito iinumin? Naisip ko. Nang tikman ko, ang maanghang, bahagyang matamis at malakas na lasa ng luya ay nagpahilo sa akin sandali. Halos hindi ako makapagsalita sa gulat, ngunit kakaiba,
Gusto ko itong tikman muli. Ang komplikadong lasa, ang sariwang aroma, at ang benepisyo nito sa kalusugan ay talagang nakaka-addict. Ang sinabawang gulay ay kakaiba rin sa simula. Ano ito? Pinakuluang tubig na may gulay? Naisip ko. Ngunit nang matikman ko, napakasariwa at gaan nito sa pakiramdam. Lalo na noong unang beses akong kumain ng tinolang manok na may malunggay, talagang nagulat ako. Ang lambot ng dahon ng malunggay at ang malinamnam na sabaw ay nakakaginhawa. Ang mga pagkaing puno ng sariwang gulay ay bago rin. Mga ensalada na may suka, ginisang gulay, pinakbet lahat ay masarap at nakakapresko. Sa Pransya, hindi pa ako nakakain ng mga gulay na niluto sa ganito karaming paraan. Ngunit ang isa sa pinakanakagulat ay ang tokwa, tofu. Noong una kong tikman, naisip ko, ano ito? Kakaiba ang lasa. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, na-addict na ako. Lalo na kapag kinakain kasama ng mainit na kanin at tokwat baboy, wala ang baboy. Madalas pa nga akong humihingi ng dagdag. Pagkalipas ng isang buwan, tuluyan nang nagbago ang aking panlasa. Ang pagkaing Pranses ay biglang naging napakamantika at mabigat. Pagkatapos kumain ng lutuing Pilipino, mas magaan ang pakiramdam ng aking tiyan at katawan. Para matuto ng Filipino, nag-enroll ako sa isang language school sa Tagaytay. Doon ko nakilala ang isang kaibigang Pilipina na nagngangalang Luz. Nag-aaral si Luz ng Pranses at iminungkahi niyang magkaroon kami ng language exchange. Ate Elodie, tuturuan kita ng Filipino at turuan mo ako ng French. Oo, dahil kay Luz, naging mas madali ang pag-angkop ko sa buhay sa Pilipinas. Pagkatapos ng klase sa wika, madalas kaming pumunta sa mga coffee shop at magturuan ng wika. Nang tanungin ni Luz, Ate, anong pagkaing Pilipino ang pinakagusto mo? Sumagot ako, sinigang. Noong una, nagulat ako sa asim, pero ngayon, hinahanap-hanap ko na. Tuwing sumasagot ako sa Filipino, pumapalakpak si Luz. Sa aming mga pag-uusap, nagsimula ko ring ikuwento ang problema ko sa balat. Luz, kumusta ang skincare sa Pilipinas? Iba ba sa Pransya? Ikinuwento sa akin ni Luz. Ate, magagaling ang mga skin clinic dito sa Pilipinas, lalo na dito sa amin. May isang sikat na lugar. Isang buwan pagkatapos, sa mungkahi ni Luz, pumunta ako sa isang skin clinic malapit sa Tagaytay. Ang mga peklat ng tigyawat ay laging malaking problema para sa akin. Pagkatapos magparehistro at maghintay, isang ginang na nakaupo sa harap ko ang nagsabi, "Ah, dayuhan ka pala? May problema sa balat." Tapos idinagdag niya, "Iba, ang doktor dito. Hindi lang balat ang tinitingnan niya, kundi pati na rin ang puso ng pasyente." Sa wakas, ako na ang tinawag. Ang head doctor ay isang lalaki na nasa kalagitnaan ng 50s na may kalmadong aura. Ang unang salitang binitiwan niya nang makita ako ay, "Siguradong mabigat yan. Siguradong labis kang nahirapan dahil sa problema mo sa balat." Nang marinig ang mga salitang iyon, halos maiyak ako. Sa Pransya, walang sinumang nagtanong muna sa aking nararamdaman. Sinuri ng doktor ang aking mukha nang maigi at sinabing, "Miss, bago natin gamutin ang balat mo, baguhin muna natin ang lifestyle mo. Dito, hindi lang kami balat ang ginagamot. Tinitingnan muna namin ang ritmo ng iyong buhay." Sa sandaling iyon, parang tumigil ang puso ko. Sa Pransya, walang sinumang nagsabi ng ganoong bagay. Palaging, "Gawin mo itong laser na ito. Gamitin mo itong produktong ito." Ngunit ang doktor na ito sa Pilipinas ay nagsalita tungkol sa ugat ng problema. "Anong ibig niyong sabihin?" Tanong ko. Ipinaliwanag ng doktor ng may ngiti. Matulog ng maaga, kumain ng masustansyang pagkain, bawasan ang stress, at mag-ehersisyo ng regular, at ang iyong balat ay kusang gaganda. Huwag mong subukang baguhin ang iyong panlabas na anyo. Subukan mong alagaan ang iyong katawan mula sa puso. Paglabas ko sa klinika, pumunta ako sa banyo at umiyak sandali. Ang mga salita ng doktor ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. "Tinitingnan muna namin ang ritmo ng iyong buhay." Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa akin ng husto. Napagtanto ko kung gaano kamali ang aking pag-iisip sa lahat ng panahon. Noong gabing iyon, habang nananalamin, nagpasya ako. Gusto kong dalhin ang pilosopiyang ito sa Pransya,
Mula doon, nagsimula ang tunay na pagbabago. Araw-araw, natutulog ako ng 11 ng gabi at gumigising ng akis ng umaga. Sa umaga, palagi akong umiinom ng mainit na salabat. At para sa tanghalian, pumupunta ako sa isang karinderiya na maraming gulay ang inihahain. Sa gabi, kumakain ako ng magaang salad o lugaw. Lalo na ang salabat na iniinom ko sa umaga, talagang parang mahika. Noong una, iniisip ko, iinumin ko ba to sa umaga? Ngunit pagkatapos inumin, nagiging mainit ang tiyan at nagsisimula ang araw ng may sigla. Nagsimula rin akong mag-ehersisyo. Madalas akong maglakad-lakad sa mga plantasyon ng pinya malapit sa aking villa. Ang dahan-dahang paglalakad sa gitna ng luntiang tanawin ay naging pang-araw-araw na gawain ko. Ang mga magsasakang nakikilala ko ay napakabait. Turista? Gusto mo ba ng pagkaing Pilipino? Tanong nila habang minsan ay nag-aalok ng prutas. Tinuruan din ako ni Luz tungkol sa hilot. Ate, subukan mo ang hilot. Ang sarap sa katawan, mungkahi niya. Noong una, iniisip ko, anong masarap sa pag-upo lang habang kinukuskos ang katawan. Ngunit pagkatapos subukan, ibang-iba pala ang pakiramdam. Ang tradisyonal na masahe ay nagpapainit sa buong katawan at nagpapakalma sa isipan. Nagbago rin ang aking skincare routine. Sa Pransya, gumagamit ako ng maraming mamahaling produkto, ngunit sa Pilipinas, ginawa kong simple. Nililinis ko ang aking mukha ng maigi gamit ang cleansing oil, tapos toner, serum at cream lang. Bilang kapalit, 2 beses sa isang linggo, gumagamit ako ng honey mask o papaya mask. 3 buwan pagkatapos, nagsimulang makita ang mga pagbabago. Una, naging mas maliwanag ang kulay ng aking balat, nabawasan ang mga tigyawat at hindi ko alam kung bakit, pero parang pumayat ang mukha ko. Bumaba rin ang timbang ko mula 75 kg, naging 88 kg. Noon ako nagsimula ng Instagram. Gumawa ako ng account na pinangalanang @Elodie @in.ph at nagsimulang itala ang aking pang-araw-araw na buhay na parang isang tala-arawan. Noong una, para lang sa personal na dokumentasyon. Ngayon, kumain ako ng pinakbet, naglakad-lakad sa mga plantasyon sa Tagaytay. Nag-upload ako ng mga simpleng gawain sa Pranses at Ingles. Lumabas na mas maganda ang naging tugon kaysa sa inaasahan ko. Nagkomento ang mga kaibigan ko sa Pransya, Elodie, mukhang iba ka na, at nagsimulang mag-follow ang mga tao mula sa buong mundo. Lalo na ang mga taong may problema sa balat at kumpiyansa sa sarili. Nagbigay sila ng maraming suporta. May problema rin ako sa tigyawat. Pwede rin kaya akong magbago, tulad ni Elodie. Talaga bang maganda para sa balat ang pagkaing Pilipino? Gusto ko ring subukan. Ako ay Pranses, at ang pagtingin sa iyo ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Nang makita ko ang mga komentong ganoon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Napagtanto kong maraming tao sa mundo ang nagdurusa tulad ko. At ang aking talaan ng pagbabago ay nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Makalipas ang 6 na buwan, umabot sa mahigit 20,000 ang aking mga followers. Iba't ibang brand ang nagsimulang mag-alok ng partnership, ngunit pinili ko sila ng maingat. Inirerekomenda ko lamang ang mga produktong talagang ginamit ko at naramdaman ang benepisyo, lalo na marami akong ipinakilalang mga natural na produkto mula sa Pilipinas. 1 taon pagkatapos, sinimulan ko ang sarili kong brand na pinangalanang Elodie Manila para ipakilala ang mga produktong Pilipino sa Pransya. Sinimulan kong ibenta ito bilang direct import sa isang online store sa Pransya at naging napakaganda ng tugon, lalo na dahil ipinakita ko ang proseso ng pagbabagong pinagdaanan ko matapos gamitin ang mga produkto. Nagbigay ito ng malaking tiwala sa mga tao. Sa 2nd taon, isang tunay na pambihirang pagbabago ang nangyari. Lumampas sa 500,000 ang aking Instagram followers. Kasabay ng pagiging aktibo ko sa social media, nagsimula na rin akong kumita mula sa mga sponsor at advertisement. Nagsimulang hilingin sa akin ng mga cosmetic brand sa Pilipinas na i-review ang kanilang mga produkto at ilang media sa Pransya ang humiling ng panayam. Dahil sa malaking simpatya mula sa mga tao sa buong mundo, naging kumbinsido ako na dapat kong ipaalam ang pilosopiyang natutunan ko sa Pilipinas sa mas maraming tao, lalo na sa mga kababayan ko sa Pransya. Ngunit sa panahong iyon, sa isang sulok ng aking puso, nagsimula akong manabik sa Pransya,
Lalo na miss ko na ang aking mga magulang. Kahit madalas kaming mag-video call, gusto ko silang makita ng personal at ipakita ang aking pagbabago. Nang sinabi ng aking ina, Elodie, ang ganda-ganda mo na talaga. Umuwi ka minsan at ituro mo sa amin ang sikreto mo. Nagpasya ako. Panahon na para bumalik sa Pransya at ibahagi ang aking mga natutunan. Ang 2 taon sa Pilipinas ay parang isang panaginip. Muli akong isinilang bilang isang bagong tao sa Pilipinas. At ngayon, gusto kong dalhin ang pagbabagong iyon sa Pransya. Labis akong curious kung paano tatanggapin ng mga Pranses ang aking pagbabago at kung ano ang magiging reaksyon ng mga taong minsang minaliit ako. Sa wakas, dumating na ang oras para tuluyang bumalik sa Pransya. Dala ang lahat ng aking binuo sa loob ng 2 taon sa Pilipinas. Ang puso ko ay nananabik at medyo nanginginig habang patungo sa aking tinubuang bayan. Sa NAIA, habang naghahanda sa pagsakay ng eroplano patungong Paris, inalala ko ang aking mga huling sandali sa Pilipinas. Inihatid ako ni Luz sa airport at umiiyak na sinabi, "Ate, kahit nasa France ka na, huwag mong kalimutan ang sinigang." Oo, ako rin ay naantig. Ang Pilipinas ay hindi lang isang pansamantalang tirahan para sa akin. Ito ay isang bansang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Pagkatapos ng mahigit 15 oras na paglipad, nakarating ako sa Charles de Gaulle Airport. Paglabas ko sa arrival lobby, nandoon na ang aking ina. Ngunit ang kanyang reaksyon ay talagang nakakagulat. Nakatitig lang siya sa akin, hindi gumagalaw. "Elodie, ikaw ba yan?" Nag-aalangang tanong ng aking ina. Ngumiti ako at sumagot, "Opo, inay, ako po ito." Biglang nagsimulang umiyak ang aking ina. "Talaga bang si Elodie ito? Patawarin mo si inay. Naging napakaganda mo na hindi nakita nakilala." Nang marinig ang mga salitang iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Masaya, ngunit medyo malungkot din. Ang reaksyon ng aking ina ang nagpagising sa akin kung gaano kalaki ang aking ipinagbago. Sa loob ng kotse papauwi, patuloy akong tinititigan ng aking ina at sinabing, "Hindi ka pani-paniwala. Hindi ko inakalang magbabago ka ng ganito. Luminis ang iyong balat, pumayat ka, at hindi ko alam kung bakit pero mukha kang mas may tiwala sa sarili." Kakaiba rin ang pakiramdam nang makarating kami sa aming bahay sa 16th Arrondissement. Lahat ay pareho pa rin. Ako lang ang ganap na nagbago. Ang aking kwarto ay ganoon pa rin. Ngunit nang manalamin ako, mukha na talaga akong ibang tao. Ang aking ama, na umuwi mula sa trabaho, ay labis ding nagulat nang makita ako. "Ito ba talaga ang anak ko? Anong ginawa mo sa Pilipinas?" Tanong niya nang may pagtataka. Sa hapunan noong gabing iyon, ikinuwento ko ang aking mga karanasan sa Pilipinas tungkol sa salabat, tokwa, hilot, hanggang sa mga salitang sinabi ng dermatologist. Nakikinig ang aking mga magulang ng may buong pagkamangha. "Pero Elodie, totoo bang mahigit 500,000 na ang followers mo sa Instagram?" Tanong ni Itay. Ang totoo, nahirapan ang aking mga magulang na maniwala na kumikita ako mula sa social media. Ngunit pagkatapos kong ipakita ang aking account at ipaliwanag ang kita mula sa mga sponsor at pagbebenta ng produkto, talagang nagulat sila. Ilang araw pagkatapos, dumating ang sandaling hinihintay ko. Kinausap ako ng aking kaibigan noong high school na si Clara. "Elodie, nakabalik ka na pala sa Pransya? Magkita tayo." Nagset kami ng appointment sa isang cafe sa Champs-Élysées. Sinadya kong isuot ang karaniwang damit na isinusuot ko sa Pilipinas. Isang simpleng knit top, maong na pantalon, at natural na makeup. Pagpasok ko sa cafe, hindi ako nakilala ni Clara. Nang kumaway ako at tawagin ang kanyang pangalan, napanganga siya. "Elodie, ikaw ba talaga yan?" "Imposible. Ibang-iba ka na." Ang reaksyon ni Clara ay nakakatawa. Sa simula, nagulat siya, ngunit unti-unting naging selos ang kanyang ekspresyon. "Ginawa mo ba lahat yan mag-isa? Baka may ginawa ka. Plastic surgery? Liposuction?" Noon, ngumiti ako ng mahinahon at sinabi, "Ang natutunan ko sa Pilipinas ay simulan ang pag-aalaga sa katawan mula sa puso. Nagbago ako mula sa loob, hindi mula sa labas." Nagtanong si Clara, "Anong ibig mong sabihin? Paanong magbabago ka ng ganito kalaki dahil lang doon?"
Ikinuwento ko ang aking karanasan sa Pilipinas, isa-isa ang pagkain, ehersisyo, lifestyle, at pagbabago sa pag-iisip. Ngunit sa gitna ng usapan, sinabi ni Clara, Elodie, ipapakilala kita sa kaibigan ko, sabay tawag sa isang tao. Lumabas na kasama pala ni Clara ang kanyang kaibigan ngayon. Jean-Pierre, halika rito. Ito ang high school friend ko na kinukwento ko, si Elodie. Si Jean-Pierre ay isang 29 taong gulang na arkitekto. Matangkad siya at medyo gwapo. Ang tipo ng lalaking karaniwang gusto ni Clara. Ipinakilala ako ni Clara na may halong pagyayabang, ngunit ang reaksyon ni Jean-Pierre ay hindi inaasahan. Hello Elodie, galing ka pala sa Pilipinas. Mayroon kang espesyal na aura. Mas malaki ang interes na ipinakita ni Jean-Pierre sa akin kaysa kay Clara na nagpasimangot sa ekspresyon ni Clara. Mula noon, nagsimulang mag-usap si Jean-Pierre at ako. Sa simula, bilang magkaibigan lang, ngunit tuwing nagkikita kami, palagi siyang interesado sa aking mga kwento at gustong malaman pa ang tungkol sa kulturang Pilipino. Ngayon, ang aming relasyon ay nasa mabuting yugto. Si Clara, pagkatapos noon, ay palaging tumatawag at nagtatanong, paano ka nagbago ng ganyan? Pwede rin ba akong maging ganyan kung pupunta ako sa Pilipinas? Si Clara, na dating binabaliwala ako, ngayon ay naiinggit sa akin. Isang buwan pagkatapos, isang malaking kaganapan ang nangyari. May high school reunion. Sa simula, wala akong balak pumunta, ngunit sinabi ng aking ina, subukan mong pumunta. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka na nagbago. Kaya, nagpasya akong pumunta. Ang reaksyon sa reunion ay talagang pambihira. Walang sinumang nakakilala sa akin. Kahit si Jonathan, nang makita ako, ay nagtanong, paumanhin, ikaw ba ang bagong guro? Jonathan, ako to, si Elodie. Ang ekspresyon ni Jonathan nang sabihin ko iyon ay hinding-hindi ko malilimutan. Sa sobrang gulat, nagtanong siya ulit, Elodie, ikaw ba talaga yan? Noong gabing iyon sa reunion, pinagkaguluhan ako ng lahat. Elodie, paano ka nagbago ng ganito? Anong ginawa mo sa Pilipinas? Sabihin mo naman sa amin ang sikreto mo. Si Jonathan ay palaging nasa paligid ko, sinusubukang makipag-usap, ngunit hindi na ako nakakaramdam ng parehong kaba tulad ng dati. Sa halip, naisip ko, bakit parang napakababaw ng taong ito? Noon ko napagtanto, hindi lang ang itsura ko ang nagbago. Ang puso, paraan ng pag-iisip, at mga pinahahalagahan ko lahat ay nagbago na. Ilang buwan, pagkatapos, sa tulong ng aking mga magulang, binuksan ko ang physical store ng Elodie Manila sa Paris. Tinulungan ako ni Itay sa mga legal na usapin at nagbigay ng payo si Inay sa interior design ng tindahan. Sinabi ng aking mga magulang, kung ito ang gusto mong gawin, susuportahan ka namin, friend, at tumulong din sila sa puhunan. Ito ay isang espasyo para ipakilala ang pilosopiya at mga produktong pampaganda ng Pilipinas na naranasan ko sa mga Pranses. Mula sa araw ng pagbubukas, dagsaan ang mga tao. Hindi lang ang aking mga followers sa Instagram, kundi pati na rin ang media sa Pransya ay nagpakita ng interes. Isang artikulo pa ang lumabas na may pamagat na ang sikreto ng kagandahan na natuklasan ng isang Parisien sa Pilipinas. Ang aking ina, habang pinapanood akong umunlad, ay mukhang napaka-proud. Lalo na ang mga salitang sinabi niya noong araw ng pagbubukas ng tindahan ang tumatak sa aking isipan. Elodie, hindi ko kailanman inakala na magiging ganito ka. Noong araw na iyon sa airport na hindi kita nakilala, iyon ang pinakamasayang pagkakamali sa buhay ko. Dahil sa impluensya ko, nagsimula na ring subukan ng aking ina ang pagkaing Pilipino at gayahin ang paraan ng pag-aalaga sa balat na natutunan ko. Pati ang aking ama ay nagustuhan ng arroz caldo at sinabing, ang sarap ng sopas na ito. Mukhang talagang masustansya ang pagkaing Pilipino. Ngayon, ang aking tindahan ay naging isang sikat na destinasyon para sa Indo Beauty o Filipino Beauty sa Paris. Araw-araw, dumarating ang mga babaeng Pranses para matuto tungkol sa pilosopiya ng kagandahan ng Pilipinas at makinig sa aking mga karanasan. Kamakailan, isang sikat na magazine sa Pransya ang humiling ng panayam. Sa huli ng panayam, nagtanong ang reporter, ano ang kahulugan ng Pilipinas para sa iyo? Sumagot ako ng mahinahon, ang Pilipinas ay ang bansang nagpabago sa aking salamin.
Mula sa isang salamin na nagpapakita lamang ng mga kakulangan, naging isang salamin na nagpapalabas ng aking pagiging natatangi. Pagkatapos ng panayam, umuwi ako at nakipag-usap sa aking ina habang umiinom ng tsaa. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at sinabing, "Elodie, ang mga peklat pala ay hindi para itago, kundi para pamukadkarin. Oo, pinatunayan mo iyan. Ngayon, tunay na akong masaya. Maayos ang relasyon namin ni John Pierre at matagumpay din ang aking negosyo. Ang pinakamahalaga, natutunan kong mahalin ang aking sarili. Ang pusong nag-aalaga sa katawan na natutunan ko sa Pilipinas ay ganap na nagpabago sa aking buhay. Minsan, kapag nakikita ko si Jonathan o ang mga dating kaibigan, kakaiba ang pakiramdam ko. Sila ay pareho pa rin, samantalang ako ay naging isang ganap na kakaibang tao. Tuwing nangyayari iyon, napagtatanto ko kung gaano kahalaga ang panahong ginugol ko sa Pilipinas. Hanggang ngayon, araw-araw pa rin akong kumakain ng mga pagkaing Pilipino, umiinom ng salabat at nagpapahilot. At ang pinakamahalaga, habang nananalamin, sinasabi ko sa aking sarili, magaling ang ginawa mo ngayon. Maging malusog din tayo bukas. Kasabay ng tagumpay ng tindahan, maraming makabuluhang pangyayari ang naganap. May isang customer na pinaka-naaalala ko, si Marie, isang babae na nasa 30s na labis ding nagdurusa dahil sa tigyawat tulad ko noon. Pumunta siya sa tindahan at nagtanong, "Totoo po bang gaganda ang balat sa pagkain lang ng pagkaing Pilipino?" Ikinuwento ko sa kanya ng detalyado ang aking karanasan sa Pilipinas tungkol sa lakas ng salabat at sariwang pagkain hanggang sa kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili. Seryoso siyang nakinig at sinabing, "Gusto kong subukan." Isang buwan pagkatapos, bumalik si Marie sa tindahan at talagang nagulat ako. Malinaw na mas malinis na ang kanyang balat. "Dahil sa inyo, nagbago ang buhay ko," sabi niya habang lumuluha. Noon, muli kong napagtanto kung gaano kahalaga ang ginagawa kong trabaho. Habang nangyayari ang lahat, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isa sa mga kaibigan mula sa grupo na nambuli sa akin noong high school, si Sophie, ay pumunta sa tindahan. Sa simula, hindi niya ako nakilala. Ngunit pagkatapos kong magpakilala, labis siyang nagulat. "Elodie, ikaw ba talaga yan? Imposible, ibang-iba ka na." Tiningnan ni Sophie ang paligid ng aking tindahan at sinabing, "Ang galing mo pala, may sarili ka ng negosyo." Ibang-iba ang kanyang tono kumpara sa dati na minamaliit ako. Sa halip, mukha siyang naiinggit. "Elodie, may problema rin ako sa balat. Pwede rin ba akong maging tulad mo?" Sumagot ako ng may ngiti. "Oo naman, kahit sino pwede. Ang pinakamahalaga ay ang pusong magmahal sa sarili." Mula noon, naging regular na customer si Sofia sa tindahan. Sinubukan niya ang pagkaing Pilipino, ginaya ang paraan ng pag-aalaga sa balat, at dahan-dahang nagpakita ng pagbabago. Ilang buwan pagkatapos, ang sikat na magazine sa Pransya, ang Marie Claire, ay humiling ng panayam. Pumunta ang reporter sa tindahan at nakinig sa aking kwento habang masusing nagsusulat. "Miss Elodie, ito ay isang pambihirang pagbabago. Ngunit anong aspeto ng Pilipinas ang pinaka-espesyal?" Sumagot ako, "Mas mahalaga para sa mga Pilipino ang kalusugan mula sa loob kaysa sa panlabas na anyo. Hindi sila nagsisikap na maging maganda, kundi nagsisikap na maging malusog. Napakalaki ng pagkakaibang iyon." Nagpatuloy ang reporter, "Kung gayon, mayroon ka bang mensahe para sa mga babaeng Pranses? Ang mga peklat ay hindi para itago, kundi para pamukadkarin." Nabuhay din ako na tinitingnan lang ang aking mga kakulangan. Ngunit sa Pilipinas, natagpuan ko ang aking mga kalakasan. Gusto kong malaman ng lahat na bawat isa ay may sariling kagandahan. Huling tanong ng reporter, "Ano ang kahulugan ng Pilipinas para sa iyo?" Sumagot ako ng mahinahon, "Ang Pilipinas ay ang bansang nagpabago sa aking salamin." Mula sa isang salamin na nagpapakita lamang ng mga kakulangan, naging isang salamin na nagpapalabas ng aking pagiging natatangi. Isang araw, isang napaka-touching na pangyayari ang naganap. Isang nabing-isin na, taong gulang na dalaga ang dumating kasama ang kanyang ina. Ayaw daw pumasok ng dalaga sa paaralan dahil sa kanyang mga tigyawat. Ikinuwento ko sa kanya ang aking karanasan noong high school. Ganyan din ako dati, galit sa salamin, galit makipagkita sa tao.
Pero tingnan mo ngayon, nakapagbago ako. Nagtanong ang dalaga. Talaga po, ate? Pwede rin po ba akong maging tulad ninyo? Sumagot ako ng may buong kumpiyansa. Oo naman. Ang pinakamahalaga ay huwag kang susuko sa sarili mo. Mula noon, linggo-linggo siyang pumupunta sa tindahan. Ilang buwan pagkatapos, may mas masayang mukha. Nag-report siya. Ate, sabi ng mga kaibigan ko, ang ganda ko na daw. Lalong lumalim ang relasyon namin ni Jean-Pierre. Lubos niyang nauunawaan at sinusuportahan ang aking trabaho. Elodie, napakahalaga ng trabaho mo. Nagbibigay ka ng pag-asa sa maraming tao, sabi niya. Isang gabi habang naglalakad sa tabi ng Seine River, sinabi niya, gusto ko ring pumunta sa Pilipinas kasama mo. Nang marinig ang mga salitang iyon, labis akong natuwa. Balang araw, gusto kong pumunta sa Pilipinas kasama si Jean-Pierre at ipakita sa kanya ang mga lugar kung saan ako nanirahan. Sa unang anibersaryo ng tindahan, isang napaka-espesyal na customer ang dumating, si Jonathan. Nag-alinlangan siya sandali sa labas bago pumasok. Elodie, ang galing mo. Hindi ko akalain na gagawin mo ito. Mukhang awkward si Jonathan habang tumitingin sa mga produkto. May produkto ba para sa lalaki? Tanong niya. Ngumiti ako at inirekomenda ang isang bagay na angkop. Jonathan, ang nangyari noong high school ay nakaraan na. Dahil doon, naging ako ang ako ngayon. Nang sabihin ni Jonathan, patawarin mo ako, Elodie. Naging napakaisip bata ko noon, naramdaman kong tuluyan na akong nakalaya. Ang peklat na iyon ay wala ng epekto sa akin. Ilang araw pagkatapos mailathala ang artikulo, ang mga salita ng aking ina ay napaka-touching. Elodie, hindi ko kailanman inakala na magiging ganito ka. Noong araw na iyon sa airport na hindi kita nakilala, iyon ang pinakamasayang pagkakamali sa buhay ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang natutunan mo sa Pilipinas ay hindi lang kung paano maging maganda, kundi kung paano mahalin ang sarili. Opo, inay, marami rin po akong natutunan. Ngayon, tunay na akong masaya. Ang tindahan ay patuloy na umuunlad at maraming tao ang nakakahanap ng pag-asa sa aking kwento. Maayos ang relasyon namin ni Jean-Pierre at ang pinakamahalaga, natutunan kong mahalin ang aking sarili ng buong puso. Ang aral na natutunan ko sa Pilipinas na ang mga peklat ay hindi para itago kundi para pamukadkarin ay naging motto ng aking buhay. Sana ang aking kwento ay makatulong sa isang tao. Nais kong malaman ng lahat na kahit sino ay maaaring magbago at matagpuan ang kanilang sariling kagandahan. Tulad ng natutunan ko sa Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa loob, hindi sa labas. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Maraming salamat sa paglalaan ng inyong mahalagang oras sa akin. Sana ay magkita tayong muli na may mas malalim na kwento sa hinaharap.